fat fit or physical fitness. Okay. So physical fitness is considered a measure of the body's ability to function efficiently in work and leisure activities, to be healthy, to resist hypokinetic diseases, and to meet emergency situations. Okay. So another term for physical fitness, when you said physical fitness, it will be involves the performance of the heart and lungs and the muscles of the body. So we have the components under the physical fitness. On the next topic it will be is I will discuss. Okay. So under the physical fitness, we call the general fitness and then the specific fitness. Okay. When you said general fitness, it will be the state of health well-being, while the specific fitness is the task-oriented definition based on the ability to perform a specific aspect of sports or occupations. Okay. So, again, pag sinabing general fitness, will be is involves the performance of the heart and lungs and muscles of the body. While the specific fitness, it will be is said, it will be the ability to perform a specific aspects of sports or occupations. So, yun po yung dalawang areas ng physical fitness. Okay. Meron tayong mga tinatawag na factors that will affect our fitness. Okay. So, first, it will be is the build o yung ating pangangatawan. Next is the diet. Third, it will be the exercise. Fourth is the physical activity. Fifth, it will be the illness and fatigue. Six is the drug taking. Seven is the stress. Eight, it will be the environment. Nine, it will be the age. And then lastly, it will be the gender or the sex. Okay, it is either it will be the male or female reference. Okay. So, we then proceed to the field. Ito yung ating pangangatawan. The physical aspect. Ito yung mga payat, katamtaman, or it will be is the build or the masculine. And then, ito yung endomorph ay yung mga chubby or mataba. Ayan. So, nakaka-apekto po yan sa ating fitness na sinasabi. Isa rin po yan na nakaka-apekto. So, pag sinabing nakaka-apekto, is either it will be is a negative or it will be the positive effect. Okay. So, next po ay ang diet. Okay. Pag sinabing diet, it will be is, yan. So, pag diet. So, marami sa atin, karamihan po sa atin ngayon, ay laging kinakain ay fast food. Laging nasa fast food. Lagi ang kain. Okay. So, laging mabilisan. Masyadong ma-oily. And then next, it will be is the unlimited. Yan. Mahilig sa mga unlimited. So, nawawala na yung bawat porsyento ng ating kinakain. Okay. Yung milk, ayan, yung mga cheddar. Yan. So, vegetable, fruits, yan. Nawawala na eh. Why? Kasi nga, most of the time, tayo ay nasa fast food or yung lagi tayo nasa mga unlimited. Ayan. So, nawawala na po. Isa po yan sa nakaka-apekto sa ating pangangatawan. Yan. So, it will be yung angkop sa ating katawan o pangangatawan. Yan. So, yun po yung sinasabing fitness or we call the physical fitness. Next, it will be is the exercise. Marami po sa atin talagang nawala na yung tinatawag na exercise. Why? Kasi pagising po sa umaga, exercise lang po sa atin is either yung mga mata at ating mga daliri dahil ang una po nating tinitingnan or naigagalaw ay ang paghawak sa ating mga cellphone or ating mga gadgets. Okay. Wala na po yung times na you can enjoy na talagang pagpapawisan kayo, lalo na po sa mga kabataan ngayon. Iilan na lang po yung sinasabing exercise or yung mga physical activity. Not unlike po ng mga dati pa na may time talaga na maglalaro kayo sa labas at talagang pagpapawisan. Ngayon po, there are a lots of engage with the social media or yung mga tawag na gadgets. Ayan. Lalo na po nung dumaan ng pandemic kasi nga po, bawal po yung mga outdoor activities. So, halos lahat ng mga kabataan ay
na-engage sa tinatawag na gadgets. Ayan, na-attach. Okay. Next ay ang physical disability. Ayan, isa rin po siya nakaka-apekto sa ating pangangatawan. Yung magkaroon tayo ng physical disability. Next is the illness and fatigue. Ayan, lalo na po, hindi naman po sa lahat ng mga kabataan, marami po sa atin na talagang nagpupuyat. Minsan nga po, pagpupuyat, naglalaro lang naman po. Pagpupuyat yung mga nag-Netflix, ayan. Pinagpupuyat yung mga ibang bagay, nakukulangan na tayo sa tulog. Iba naman po, pag ganito ay sobrang fatigue. Iba naman, nawawala na yung pag-consume ng ating pagtulog. Tapos, sa pagkain, ayan, naging stress eating. It's either stress eating, dumarating sa punto na wala kang ganang kumain na. Ayan. So, illness and fatigue, ayan, yung stress. Pag sobrang stress sa trabaho, sa mga activities, yan, yung mga ginagawa sa mga ibang mga estudyante. Ang ginagawa nila, pag stress sila, stress eating, yan. Ginagawa, puro kain dito, kain doon, yan. So, nawawala na ba yung figure, yung ating body figure. Next is the drug taking. Marami na po sa atin ngayon yung mga medicines na kung ano na lang po yung mga ini-intake, lalo na po yung mga pampapayat, pampapaputi, na wala pa pong prescribe ng doctor, kung ano yung hearsays, yung mga naririnig nyo na ganito ay sinabi na ako, pumuti ako. So, yun mga medicines na ini-intake na hindi natin alam ay nagkakaroon pala ng epekto sa ating katawan, na kakaroon ng meron ngang positive way pero nagkakaroon ng negative way sa ating pangkalusugan. Yan. Next, it will be is the environment. Isa rin po yan sa nakaka-apekto sa ating pangangatawan. Kasi kapag within the environment, within your family, sabihin na natin, kapag ang environment nyo ay sobrang gulo, yan, may mga broken family, so nagkakaroon po ng tinatawag na depress. Ayan. So, nagkakaroon din ng epekto kung ikaw ay, syempre, sa within your environment, hindi naman po kayo nakakain na maayos. Ayan. Makaka-apekto rin po yan. Next is your age. Ayan. Mga katandaan na, ating mga lolo't lola. Ayan. So, the more na, syempre, pag tumatanda na, may mga muscles or mga joints na medyo rumurupok na. Yan. Lalo na po, syempre, mga panahon na hindi naman po masyadong nag-exercise. Meron naman po iba naman na mga ating mga lolo at lola ay malalakas pa. Bakit po? Kasi nga po, they are not engaged with the tinatawag na mga fast food. Yung mga panahon kasi dati nila, wala pang mga ganyan eh. So, more on vegetables sila, tapos exercise, and then talagang hindi ganun kaano yung mga kinakain nila. Okay, next and lastly, it will be the gender preference. So, within the male and female. Sabi nila, within the, isa rin dun sa nakaka-apekto sa ating pangangatawan. Okay. Next is, kung meron tayong mga epekto sa ating pangangatawan, syempre meron tayong tinatawag na benefits of the physical fitness. Okay. Una-una, your heart becomes stronger and works more efficiently. So, it means magiging maganda ang takbo o pintig ng inyong puso. Ayan. You can lose weight if you combine exercise and healthy eating. Ayan. Kasi nga po, within the diet, minsan wrong way of diet ang ginagawa. Diet na hindi naman nag-exercise. Diba? And then, nagda-diet pero unhealthy naman ng mga kinakain. Okay. Next, it will be is you feel better about yourself. Okay. You are less likely to be anxious or depressed and feel more positive. Siyempre, more on positive thinker ka na. You may be able to bring down a slightly raised blood pressure to normal. Yung dating mababa, mataas, ngayon normal level na yung anyong blood pressure. Okay. You are likely to drink less alcohol and cut down or stop smoking. Yan. Kasi nga po, pag sinabing within your age, sabi na natin, kung ikaw ay more on alcohol, tapos lagi pong more on smoking, hanggat bata ka pa, nangungulekta pa lang po kayo ng mga sakit. At the age of 40, 30s, mararamdaman nyo na lahat.
unti-unti nararamdaman yung mga negative effect ng mga ito sa inyong pangangatawan. Okay. You are less likely to suffer from low back pain. Ayan. You feel positive benefits if you have a specific health problems such as a lung disease, diabetes, arthritis, or renal disease, or have an organ transplantation. So, yun po yung benefits ng tinatawag na physical fitness. Okay. Paano nga ba matitest yung tinatawag na physical fitness? Okay. Meron tayong tinatawag na physical fitness test or the PFT. So, under that, we have the cardiovascular endurance. So, pwede rin po yung tinatawag na cycle ergonometer test. Ito po yun, na may mga kinakabit. Copper test, pacer, the multi-stage fitness, or kung ano-ano pa. Within the muscular push-up, ayan. Push-ups, curl-ups, pull-ups, ayan. So, flex arm hang, ito. Muscular strength, ayan. Vertical jumps, ayan. Standing board jumps, grip strength, ayan. Flexibility, deep flex, sit and reach, shoulder strength, trunk lift. Within the body composition, meron tayong body mass index, and then the speed, yung bilis natin. Ayan. So, nasusukat within the physical fitness test. Meron tayong tinatawag sedentary lifestyle. Ito, lalo na nung panahon ng pandemic. Ito yung tipong nakatapat ka lang na mula umaga hanggang gabi sa harap ng TV, pero wala kang ibang ginagawa kundi kumain, manood, o kaya nakaharap ka sa computer mo, nakaharap sa cellphone mo within your gadgets. Yung tipong nakaupo ka lang, nagbabasa, wala nang ibang physical exercise na nangyayari. A sedentary lifestyle and lack of physical activity can contribute to a risk factor of cardiovascular diseases, mortality, depression of, yan, yung mga tumataba. So, the more na maghapon ka nakatutok sa cellphone mo at ang tanging kumikilos lang ay yung mga mata at ang iyong mga daliri, that will be sedentary lifestyle. Wala nang exercise, wala nang physical activities na nangyayari. So, yun po yung tinatawag na sedentary lifestyle. So, national guidelines recommended that the young people spend no more than 2 hours each by using electronic media for recreation. Kasi diba pag sinabi recreation, ito yung may mga physical activities, recreational activities. Hindi nga lang po 2 hours. Ito dati pa to na sinasabing 2 hours. Ngayon, most of the time, 8 hours or 24 hours, 7-11. Yan, 24/7. Na nakatutok ka na lang sa inyong mga gadgets. Wala na talagang physical activities na nangyayari. Na hindi na nga nangyayari yung maglalaro sa labas. Yan. Na mapagpapawisan talaga kayo. Yan. So, why not make a deal to keep your body fit and healthy, even exchanging 30 minutes of TV viewing of some physical activities while deliver real health benefits. Okay, sabihin na natin nakatutok kayo sa inyong mga gadgets. So, habang nanonood ng TV, pwede naman pong panoorin nyo yung mga exercises. Pwede nyo siyang sabayan. So, as well na merong sedentary lifestyle, nakikilos naman po ang ating mga katawan. Yan. Okay, ano ba yung nakaka-effect or apekto sa ating physical inactivity and sedentary lifestyle? Sa ating kalusugan. Okay, magkakaroon tayo ng coronary heart disease, osteoporosis, ayan, ang dami, So, ito yung mga makukuha nyo. Diba? So, kapag overweight, may diabetes, ayan na lahat. So, ito po yun, yung mga types ng physical fitness. Ito yung mga effects sa ating katawan. So, ano ba yung mga alternative? Pwede tayo magkaroon ng recreational activity. Yan. Ito na yung mga nawawala sa mga kabataan sa mga panahon ngayon. So, meron tayo dyan. Habang bakasyon, ayan. Pwedeng gawin yan. You have your time. Enjoy with your family, friends, and colleagues. Ayan. So, you have your physical activity na sinasabi.